Okay mga kamads, mga kaibigan, due to popular demand, gusto nyo ako mag-react dito. Hindi ko alam kung bakit. Dami-dami namang trending na topic. Actually, nag-post ako dito, medyo madaming nag-likes and shares. Pero sige na, pagbigyan na yung ano sa inyo, 1,200. Ginawa ko mga mura nito. Ay, yan na. Uy, nako! OMG! Shoutout sa GME7 nga pala. So, doon nagsimula yun. Ano ko na lang, isa-summarize ko na lang sa inyo yung nangyari dito. Ginombag siya kasi itong si Ate Guy, ay nagsisisigaw daw doon ng 6 AM. Now, a little bit about doon sa Jumombag na naka-red, si Kuya Pula ay taga doon, or at least may semblance siya na taga doon siya sa area na yon. And siya yung bantay dito for the longest time. Okay, so ituloy natin doon sa reason kung bakit siya nagsisisigaw si Ate Guy, okay? Ate Guy, bakit ka ba nagsisisigaw? O yan, shoutout sa GMA7 dahil napakaganda ng coverage nyo, napakalalim na balita. Doon, 32 anyos, kaya naglabas ng isang kahit dal. Teka lang. Ba't ginawa niyo sa akin ito ganyan-ganyan? Which is yung mundo ko po talaga yung minumura ko. Broken hearted po kasi talaga ako. May boyfriend po ako. Tapos stress din po ako sa buhay. Daming problema, daming iniisip. Kaya po... Tama naman. Pero lahat naman tayo may problema sa buhay. 'Di ba? Ikaw, ako, kayong mga nanonood sa akin, malamang sa inyo, yung tatlo dyan. 1,000 na lang kasi. May broken hearted din. Pero ilagay natin sa lugar yung pagwawala natin. Kasi akala niya kasi, pwede siyang sumigaw doon anytime. Kaso meron pa kasi ibang mga customer. Dapat isipin niya din yung kapakanan ng ibang customer. Okay, so tuloy natin. Nung sisisigaw ko po yung problema ko doon. Pero imbis na Okay, so yun nga yung yun lang naman yung sinabi niya na makabuluhan diyan. Yung kanyang problema. Ngayon, tama ba na sumigaw ka doon sa mataong lugar na yun? Well, hindi naman matao pero may ibang customer. Granting na isa tong private camp. Okay, private kasi yon, kaso nasa open space pero private pa rin siya. Meron pa ring may-ari. You have to be considerate with the other guests. Siguro naman obvious yon, di ba? So ang nangyari kay Kuya, nung narinig niyang nagsisisigaw tong tao na to, yun na nga, ginombag siya. Okay, ginombag siya tapos ang sinasabi niya kasi parang minumura daw yung bundok. Ang akin lang kasi, taga doon kasi si Kuya. So siguro, as someone na taga doon, parang hiniisip niya sa sarili niya na, oy, taga dito ako parang kailangan kong protektahan to. Diba? Parang may ganun siya. Hindi ko ma-explain yun kasi, nung araw kasi, nung college ako, natutulog ako doon sa mga kaibigan ko sa may University Belt. Yung, alam niyo yung LRT station, di ba may Ligarda station yun. Pagbaba mo, may mga bahay doon, di ba? Doon sa U-Belt. Doon kami natutulog dati, doon sa bahay ng barkada ko. Tapos, nagiinom kami doon every Thursday and Friday. Or minsan Friday, Saturday, pag may pasok ako ng Saturday. Pero, I'm just saying na doon ako lumalagi noon. And doon, kung nagawi kayo sa Maynila, looban talaga yon. Pag sa looban, may mga unwritten rules doon. Halimbawa, pag nag-iinom kayo, pwede kayo, syempre, mag-aalok ka pag may dumaan. Lalo na pag kilala mo yung dumaan. At huwag kayong maingay. Ganun lang. Kasi pag maingay ka, it's either ipapabarangay ka o sasapakin ka. Kaya hindi ako nagulat dun sa reaction ni Kuya. Actually, nagets ko nga. I'm sorry baka kasi sabihin nyo, kinakampihan ko si Kuya. Hindi, mali pa rin yung ginawa niya. Okay, mali pa rin na manakit ka ng kapwa mo in any context. Kung pwede naman natin itong pag-usapan at hindi mo ginagamit, kung hindi mo ginagamit yung words at hindi mo ini-escalate ng maayos yung problema. Pero naiintindihan ko siya. Totally naiintindihan ko siya. Kasi ano yan sabi nga nila, magbiro ka na sa laseng, wag lang sa bagong gising. Malamang bagong gising yan. Bagong gising yan. Nagising yan kasi ang tumitilaok si Ate Guy, di ba? Yung mga jokes talaga yung nagdadala, no? So, eto naman si si Lodi Bells naman. Sa lumugar na lang. Okay, hindi ka taga doon. Hindi mo nabili yan. Sabi niya, ang mahal-mahal ng binayad ko dito or something like that. Nagbayad ako dito. Yes, nagbayad ka. And so does yung ibang customer na yon. Kaso,
nandun pa rin ako sa idea na wag nating ilagay yung kamay sa batas na, yung batas sa kamay natin. Wag sa mga kamao natin. Ibig sabihin ba, anuhan mo lang, sabihan mo lang, makikinig naman siguro yan, di ba? So, ang ginawa kasi ni Kuya, pinapaalis niya tong si Ate Guy. Sabi ni Ate Guy, hindi, ayaw niya umalis. Tapos, ayun na, tapos nung pagka-jombag, nag-jombagan na rin sila. Now, a key takeaway dito, again, hindi ko kinakampihan si Kuya dito. Di ba ginombag siya? Di ito, nakipag-jombagan na rin. Kasi, inatake niya na nung sinuntok. Kaso, sumasalag na lang daw si Kuya. Ibig sabihin, baka nabigla yun nung ginuntok, nung nag-ingay ka. Kasi nga, magbiro ka na sa... ewan ko kung may science doon pero yung kasabihan sa Pilipino yun magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Pero wag ka na magbiro sa kahit sino, di ba? Nang hindi mo naman kilala. And sumunod ka na lang sa patakaran. Now, ang gusto ko dito kasi nag-post ako ng isang araw dito and maganda naman yung reception nyo and babasahin ko na lang yung mga napakagagandang comments nyo. Sige, tuloy natin. So, ito na. Basahin na natin yung mga comments nyo. Sinapak yung kabakla. Eto, dapat hinulog pa para maubos. Kaya ito, wag kayong mga homokogic, mga lods. Kahit sino naman try nyo sa looban sumigaw ng 6 AM. Kahit gaano kayo katapang, sige, try nyo sa looban. Or yung bang, may ganun kasing vibe pag nakatira ka sa isa. Dito kasi sa village kasi, pag nag-ingay ka, ang security guard yung lalapit sa'yo. Security, minsan may kasama pang barangay. Pero, iba kasi pag, laking looban ka Ibang-iba talaga Yung feeling mo na dapat talaga marespeto ka. I mean, generally dapat marespeto ka. Pero iba yung takot pag nasa looban ka Kasi pag nag-ingay ka, tapos may napika sa'yo, yung barangay, secondary yun, pre. Minsan may sasalya na lang sa mukha mo. Ganun yung nangyari dito kasi si Kuya mukhang ganun yung vibe na nararamdaman ko sa kanya. Taga doon siya Taga doon siya sa area na yun Tapos pinoprotektahan niya lang yung turf niya. Hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yung feeling nun Kasi it's a vibe Totoo lang kapag nasa isang area ka na alam mo na mga taga doon yung mga tao. Tapos hindi pa sila yung parang yung parang tatawag agad, yung parang sila yung nagre-resolba. Hirap yun, pare. Ayan. Eto, for sure, hindi isang beses pinagsabihan niya na puno yung bantay. Or bagong gising, pwede yun o kaya, hindi makuha sa isang salita. Kasi imbis mag-sorry si Ate Guy dito, nanlaban pa, di ba? Nagtaas pa ng boses. Ayun lang. Example ng tulog ka tapos binulyawan yung tenga mo ng mura. Buti sa paklang, swerte pa siya. Baka yung iba Ay, nako. Feeling celebrity siguro si Akla. Istorbo ibang tao. Pasigaw-sigaw. Ito. Shoutout sa Pilyo Gang. Nakakatawa talaga mga parody ng... grabe. Teka mga lads, kasi naka-moderate kasi pag bad words na. Ito, sa pelikulang kasi ganyan yung pasigaw-sigaw sa bundok. Totoo, mali yung manakit, pero tama yung sinabi na ilagay sa lugar. Okay, congratulations, nag-guess na yung points ko. Ganun kaaga, kahit saang lugar ka, malamang mapapaaway ka ganyan nga sa loob ka ng bahay mo, nagsisisigaw ka, mamaya may tanod pulis na. Eto, ganito yung usually dito sa village. Hindi ko pa na-experience yung na-experience ko dati sa dito sa looban. Kasi naalala ko noon, meron maiingay talaga na mga nagiinuman. Huy, may gumanon na. Tapos tuloy pa rin sila. Pucha, maya-maya, tinaob na yung tapos may nagsusuntukan na, di ba? Ang point doon kasi, kailangan kahit nasan ka, rumispeto ka kasi hindi mo alam yung responde ng tao, men. Ay nako, namimiss ko na tuloy na mag-inuman doon sa looban, men. Kaya namimiss kong mapupunta sa Manila. Ewan ko kung nasan na yung mga tropa ko na yun. Yung kasi
nakikita ko sila sa Facebook, pero iba-iba na rin yung ginagawa nila. Palagay ko, hindi na sila yung nung college kasi parang kahit every week magiinom kami, ayos lang eh. Subukan mo yan sa mall, subukan mo yan sa park, sa terminal, etc. Tapos yung ganyan lugar, panapili, sumigaw, come on. Ito, ganda nito sinabi niya. Sabi nga, play stupid games, win stupid prizes. Ito yan. Actually, ito talaga dapat yung pinuntahan niya, yung Camp Sawi. So, may Camp Sawi pala ito. Panoorin natin to. Galing to kay Werskino. Ayan. Salamat sa'yo, Werskino. Ayan, ang ganda pala, oh. Diba? Ganda, oh. So, pwede pala dyan magsisigaw. Magsisigaw ka. Walang makakarinig sa'yo. Ang lawak dyan, diba? May umi-echo pa yan. Kasi, bukas na bukas eh. Bukas din eh, oh. Diba? So, point doon, mga kamatis, mga kaibigan, is ilugar natin yung frustration natin sa buhay. Kasi kung ikaw, frustrated ka, meron din ibang taong na-frustrate kung ano yung pinagdadaanan nila. Empathy is always the key. Yun lang naman yung sa akin for today, gaya mga lads.